King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 553. 9 Deadly Yin Bone. Makalipas ang 3 araw, sa Purple Saint Ruins, nakatanggap si Zhao Feng ng masamang balita. Nagising si Lu Tianyi. Bulong ni Zhao Feng sa kanyang sarili habang ang kanyang asol na buhok ay umihip sa hangin. Bagamat handa siya para sa isang bagay na tulad nito, hindi niya akalain na madyay gising si Lu Tianyi ng ganoon kabilis. Sa lakas ng labanan ni Lu Tianyi at suportado siya ni Elder Shuiyon, maging si Zhao Feng ay magiging maingat. Shua. Ginamit ni Zhao Feng ang Eye of Heaven at hindi nagtagal ay nakita niya si Lu Tianyi na pinagaling ni Elder Shuiyon. Parang may naramdaman, isang harang ang lumitaw sa paligid ni Elder Shuiyon. Sumulyap si Zhao Feng kay Lu Tianyi at nalaman na siya ay lubhang mahina at wala na siyang gaanong lakas sa pakikipaglaban. Matapos ibalik ang kanyang kamalayan pabalik sa mahiwagang kanyan, kumunat ang kanyang mga kilay. Napakalakas ng mga kakayahan ni Elder Shuiyon sa pagpapagaling. Mahirap siyang talunin. Bukod doon, nariyan din si Ye Yanyo at Zhuang Wener. Ang kombinasyon ng dalawang iyon ay maihahambing sa isang soberano. Si Elder Shuiyon ay napili para sa kanyang katatagan, at napatunayan ng katotohanan na siya ay isang mahusay na pagpipilian. Kung ito ay isang normal na sovereign sa halip na siya, sila ay pinatay ng maraming beses ni Zhao Feng at ng Skeletal Division Leader. Kung nakabawi si Lu Tianyi sa kanyang pinakamataas na lakas, magiging mahirap ang mga bagay maliban kung kumpleto ang plano ng 100 Corps. Sabi ng Skeletal Division Leader. Kalahati lang ng 100 Corps plan ang nakumpleto, ngunit sa Skeletal Division Leader na namamahala sa array, hindi dapat maraming kalaban sa Small Origin Core Realm ang makakalaban dito. Hindi bababa sa hindi magiging malaking problema ang makipaglaban kay Elder Shuiyon. 2 o 3 buwan pa ang kailangan para tapusin ang pagdalisay sa daang bangkay. Umiling si Zhao Feng. Kapag nakumpleto na ang 100 Corps plan, madali niyang mapatay ang isang sovereign, ngunit ang layuning iyon ay hindi maaabot ng ilang sandali. May isang paraan upang mapataas natin ang ating lakas sa pakikipaglaban, ngunit nangangailangan ito ng tulong mula sa labas. Naningkit ang mga mata ni Zhao Feng. Tulong sa labas. Naunawaan ng Purple Saint Partial Spirit. Anong tulong sa labas? Hindi ito nakuha ng Skeletal Division Leader. Makalipas ang kalahating araw, sa gitna ng misteryosong kanyan. Weng. Isang mapangarapan na ambon ang lumitaw habang ang Purple Saint Treasured Palace ay bumaba mula sa langit. Shua. Umakyat si Zhao Feng sa ikatlong palapag ng Treasured Palace. Senior Purple Saint, mayroon bang anumang Earth Grade na armas na angkop para dito? Itinuro ni Zhao Feng ang Skeletal Division Leader. Earth Grade na sandata. Ako. Napaawang ang bibig ng Skeletal Division Leader sa pagkabigla. Mayroong 3 normal na armas na Earth Grade. Hayaan itong pumili ng isa at subukan ito. Ikanaway ng Purple Saint Partial Spirit ang kanyang kamay at 3 bola ng liwanag ang lumutang patungo sa Skeletal Division Leader. Ibig mong sabihin, makakapili ako ng Earth Grade na sandata. Hindi maitago ng Skeletal Division Leader ang pananabik sa kanyang puso. Sandatang Earth Grade. Sila ay mga maalamat na sandata sa Azure Flower Continent. Isa sa mga dahilan kung bakit ito laging pinipigilan ay dahil wala itong Earth Grade na sandata. Kung mayroon man ito, ang lakas ng Skeletal Division Leader ay tataas ng husto. Ilang sandali pa, kinumpirma ng Skeletal Division Leader ang pagpili nito. Ito ay isang maitim na buto na pilak, mga 3 yarda ang haba at napakatalas. 9 Deadly Yin Bone. Earth Grade Weapon. Ito ay angkop para sa mga naglilinang ng daw ng Bone Strength Enang. Ang buto na ito ay maaaring pagsamahin sa mga buto ng gumagamit at dagdagan ang kanilang kapangyarihan at depensa. Kapag umaatake, ang hangin ng bangis ay maaaring sumingil sa kaluluwa ng kalaban. Kung mas maraming nilalang ang napatay nito, mas malakas ang hangin ng bangis. Binuod ng Purple Saint Partial Spirit ang espesyalidad ng armas. Gustong-gusto ng Skeletal Division Leader ang 9 Deadly Yin Bone, at angkop ito para dito. Makalipas ang isang oras, ang 9 Deadly Yin Bone ay sumanib sa ginto at pilak na katawan ng Skeleton Division Leader. Nagdilim ang katawan ng Skeletal Division Leader at naglabas ng mas malakas na aura.
Hahaha. Ito ay talagang karapat-dapat na maging isang Earth grade na sandata. Kahit na hindi ko gamitin ang mismong sandata, tumaas ng husto ang battle power ko. Ang Skeletal Division Leader ay nalulula sa tuwa. Ang 100 taon ng paglilinang ay hindi nagbigay ng higit na pagpapabuti gaya ng isang sandata na ito. Pagkaraan ng 3 araw, sa wakas ay nakuha na ng Skeletal Division Leader ang paggamit ng 9 Deadly Yin Bone. Ang buto ay lubos na angkop para dito, halos parang ang buto ay ginawang partikular para dito. Hindi masyadong maraming oras ang kailangan para maging pamilyar sa bago nitong sandata. Tara na, hindi natin mapapagaling si Lu Tianyi. Hindi na naghintay si Zhao Feng. Sa araw na iyon, natagpuan ni Zhao Feng at ng Skeletal Division Leader kung saan nagpapagaling si Lu Tianyi at ang kumpanya. Bago ang labanan, ginamit ni Zhao Feng ang kanyang God Spiritual Eye para kontrolin ang ilang sangkawan ng hayop sa malapit at inutusan silang salakayin si Elder Shuiyon at ang kasama. Boom! Ang kuweba na kinaroroonan ni Elder Shuiyon at ng kanyang mga kasama ay hindi nagtagal ay nasakop ng mga hayop. Ghost Corpse Cursed Array. Ikinaway ni Zhao Feng ang bandila at pinalibutan ng ambon ang isang lugar na 2 milya. Sa pagkakataong ito, kinokontrol mismo ni Zhao Feng ang Ghost Corpse Cursed Array at nailagay ito ng perpekto sa tamang oras. Sa sandaling napatay ni Elder Shuiyon at ng kanyang mga kasama ang isang alon ng mga hayop, nahulog sila sa Ghost Corpse Cursed Array ni Zhao Feng. Woo! 50 sinumpa ang Ghost Corpses, isang hangin ng kamatayan, at ang kapangyarihan ng sumpa ay sapat na upang gawing puddle ng dugo ang isang normal na half-step na Origin Core Realm. Green Sky Water Border. Inilabas ni Elder Shuiyon ang kanyang Green Water Fallen Pearl at bumuo ng defensive barrier. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Ghost Corpse Cursed Array ay mas malakas kaysa dati, kaya ang bahagi ng kapangyarihan ng sumpa ay tumagos pa rin. Sina Zhuang Wonner at Ye Yanyo sa loob ng Green Sky Water Border ay parehong nagkakagulo. Ang kanilang hindi kumpletong Earth grade na mga sandata ay nagawang harangin ito saglit, ngunit si Lu Tianyi ay lubhang mahina at ang pagguho ng sumpa ay nagpaputi sa kanyang mukha. Earth grade weapon, 9 Deadly Yin Bone. Ang Skeletal Division Leader ay sumaksak, at isang buto ng kamatayan ang tumama sa Green Sky Water Border. Basag. Ang Green Sky Water Border ay nanginginig at nagsimulang lumitaw ang mga bitek. Woo! Ang kapangyarihan ng Ghost Corpse Cursed Array at ang 9 Deadly Yin Bone ay agad na pumasok. Kinain ng una ang buhay habang ang huli ay naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan na Sum-Iris sa buhay. Sa ilang paghinga lang, ang Green Sky Water Border ay naging malabo. Bukod kay Elder Shuiyon, lahat ng iba ay nasugatan. Hihihi. Ang isang Earth grade na sandata ay siguradong may malaking pagkakaiba. Ngumiti si Zhao Feng. Bagamat mayroon siyang Ice Imperial Spear, hindi pa umabot sa Origin Core Realm ang kanyang cultivation kaya hindi niya ito mapanatili ng matagal. Sa kabilang banda, ang Skeletal Division Leader ay isang tamang sovereign. Higit pa rito, ang 9 Deadly Yin Bone at ang Ghost Corpse Cursed Array ay nagsuporta sa isa't isa. Shoo! Ang figure ng isang matalim na buto ay patuloy na tumutusok sa hangganan ng Green Sky Water at nabutas ito sa bawat hampas. Si Elder Shuiyon ay kumapit habang si Lu Tianyi at ang dalawa pa ay nahihirapan din. Ang Skeletal Division Leader ay gustong maningil ng ilang beses ngunit pinigilan ni Zhao Feng, dahil nag-aalala siya na kahit isa sa kanila ay maaaring magkaroon ng Void God Protection o katulad nito. Dahil nasa Ghost Corpse Cursed Array, mayroon silang malakas na defensive barrier na maaaring bahagyang hamarang sa kapangyarihan mula sa Void God Protection. Masyadong kalmado at maingat ang Zhao Feng na ito. Si Elder Shuiyon ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Mayroon pa rin siyang makapangyarihang mga lihim na diskarte na halos kasing lakas ng Void God Protection. Si Zhuang Wonner ay may Void God Protection, at bagamat wala si Ye Yanyo sa pagkakataong ito, mayroon siyang mga paraan upang makatakas. Gayunpaman, kahit na may kalamangan si Zhao Feng, ginagamit pa rin niya ang Ghost Corpse Cursed Array para dahan-daang itulak pasulong. Sa paglipas ng panahon, nanghina ang katawan ni Elder Shuiyon at ng kanyang kasama. Ang katawan ni Elder Shuiyon ay halos ganap ng gumaling, ngunit pagkatapos na patuloy na inis ni Zhao Feng at kailangang pagalingin si Lu Tianyi at ang kanyang mga kasama,
mayroon lamang siyang 60 hanggang 70% ng kanyang yuan chi. Si Lu Tianyi ay napakahina at mayroon lamang 30% ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Si Zhuang Wen'er at Ye Yanyo ay hindi gaanong mabuti. Habang ang Ghost Corp's Cursed Array at ang 9 Deadly Yin Bone ay patuloy na bumababa sa kanila, ang kanilang lakas ay nabawasan. Sa wakas, makalipas ang 1 oras, nagsimulang tumakbo ang 4. Habulin mo sila. Sumunod si Zhao Feng at ang Skeletal Division Leader. Pagkatapos nilang habulin, paminsan-minsan ay kinokontrol ni Zhao Feng ang mga Beast Hordes sa malapit para harangan sila. Makalipas ang 4 na oras, matagumpay na pinilit ni Zhao Feng si Elder Shui Yun at ang kumpanya na mawalan ng pag-asa. Sa harap nila ay isang malabong ambon na kulay ube. Narating na nila ang mga gilid ng Purple Saint Ruins. Wala nang natitira pang tatakasan. Nagkatinginan si Zhao Feng at ang Skeletal Division Leader at ngumiti. Nagkaroon sila ng ganap na kalamangan. Dahil nag-iingat sila sa mga nakatagong galaw ng grupo, hindi sila puwersahang sumalakay at sa halip ay patuloy na naubos ang kanilang yuan chi. Kung wala tayong makukuhang suporta, mamamatay tayo dito. Nag-aalala si Zhuang Wen'er. Bagamat mayroon siyang Void God Protection, isa itong gamit na gamit. Higit pa rito, ang Void God Protection ay maaari lamang makapinsala o makapatay ng mga sovereign ng direkta. Si Zhao Feng at ang Skeletal Division Leader ay lubhang maingat at nagtago sa Ghost Corp's Cursed Array. Ang pagpatay sa kanilang dalawa ng sabay-sabay ay napakahirap. Zhao Feng, sinubukan lang ng 3 sekta na magbukas muli ng Spatial Hole, ngunit nabigo ito. Ang boses ng Purple Saint Partial Spirit ay tumunog. Nang marinig iyon, nagpakawala ng hininga si Zhao Feng at ngumiti. Hindi maganda. May isang eksperto na dalubhasa sa Dao of Space na dumaan sa bitek na Spatial Hole at pumasok sa Purple Saint Ruins. Isang boses na nagpapanik. Shua. Kasabay nito, lumitaw ang isang batang pilak ang mata sa gitna ng mahiwagang kanyan. Sa likuran niya, nawala ang isang maliit na kulay pilak na bitek sa hangin. Karaniwan, ang isang maliit na butas ay hindi makakasya sa isang tao, ngunit ang misteryosong batang may pilak na mata ay nasira ang pamantayan. King of Gods, Kabanata 554. Isang nakakatakot na kaaway. Sa loob ng mahiwagang kanyan, isang batang pilak ang mata ang lumabas mula sa Spatial Hole. Tunay na karapat-dapat na maging isang Grandmaster ng mga arrays. Malamang, ang Eye Bloodline ni Grandmaster Yin Kong ay nauugnay sa Eye of Space, isa sa 8 Great God Eyes. Napabuntong hininga ang mga manonood sa labas ng mundo. Ang batang may pilak na mata ay si Grandmaster Yin Kong. Kalahating bahagi ng aking bloodline power ay kailangan para patatagin ang Spatial Hole, ngunit ito ay sapat na. Bulong ni Grandmaster Yin Kong sa sarili. Kasabay nito, Shua. Isang medyo transparent na Eye of Heaven ang lumitaw sa kalangitan sa itaas mismo ng ulo ni Grandmaster Yin Kong. Hihihi. Kawili-wili. Hindi ako makapaniwala na may napakalakas na Eye Bloodline bukod sa 8 Great God Eye Bloodlines. Ang pamamaraan na ito ay sumanib sa kalawakan. Nagpakita si Grandmaster Yin Kong ng isang interesadong hitsura nang makita niya ang Eye of Heaven. Bahagyang hindi mapalagay si Zhao Feng habang nakatingin siya mula sa langit. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng taong lubos na nakakaunawa sa Eye of Heaven. Kaya ikaw si Zhao Feng. Hindi umatake si Grandmaster Yin Kong, siniyasat lang niya ang Eye of Heaven. Siguro naiintindihan niya na walang silbi ang pag-atake sa Eye of Heaven, o baka may iba pa siyang intensyon. Hindi tumugon si Zhao Feng. Basag. Nayanig ang lupa at isang sinaunang aura ang bumuhos mula sa lupa. Isang napakalaking puwersa ng pagsipsip ang nagmula sa lamat. Bam! Isang higanteng bato ang lumabas mula sa lupa at sumuntok kay Grandmaster Yin Kong. Ham! Naramdaman ni Grandmaster Yin Kong na bumibigat ang hangin sa paligid niya. Sa sobrang nakakatakot na puwersa ng pagsipsip bukod pa sa pag-ambush, kahit ang Small Origin Core Realms ay hindi makakaiwas sa pag-ataking ito. Gayunpaman, may kakaibang nangyari. Ang figure ni Grandmaster Yin Kong ay biglang nahati sa kalahati, at ang kalahati ay lumitaw sa likod ng higanti. Para bang isang hindi nakikitang pinto ang bumukas sa kalawakan, at si Grandmaster Yin Kong ay humahakbang dito.
Napalampas ang kamao ng higanteng bato, at lumitaw si Grandmaster Yin Kong sa likod ng katawan ng higanteng bato. Shua! Walang mga palatandaan ng anumang paghahanda, nagpakita lamang siya. Kaya isa itong dalubhasa sa Tao of Space. Ang pagdalaw ni Grandmaster Yin Kong ay halatang naglalaman ng mga batas ng space, at maging ang God Spiritual Eye ni Zhao Fang ay nahihirapang makita ang nangyari. Higit pa rito, kahit na maunawaan ni Zhao Fang ang teorya sa likod nito, magiging mahirap para sa kanya na kopyahin ito dahil hindi siya talentado sa Tao of Space. Dahil dito kaya nakapasok si Grandmaster Yin Kong sa Purple Saint Ruins. Spatial Void Sword Wave. Ang mga mata ni Grandmaster Yin Kong ay kumikinang sa pilak habang pinupunasan niya ang kanyang kamay. Sa sumunod na sandali, isang malabong pilak na alon ang dumaan sa paligid ng higanteng bato. Umuungol ang higanteng bato nang dumaan ang silver ripple sa katawan nito. Bam! 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 Ang higanteng bato ay nagsimulang pumutok, at ang mga patong ng bato ay nahulog mula sa katawan nito. Sa loob lamang ng isang hininga o dalawa, ang higanteng bato ay nagkaroon ng daan-daang mga bitek. Anong kakaibang pag-atake? Pinigilan ni Zhao Fang ang pagkabigla sa kanyang puso. Tila ba ang mahinang pilak na linya ay naputol sa katawan ng higanteng bato at, kahit na sa malakas na depensa nito, wala itong panlaban kay Grandmaster Yin Kong. Ilang paghinga mamaya. Plop! Ang katawan ng higanteng bato ay nahulog sa lupa sa 12-dosenang mga piraso. Huminga ng malamig ang mga eksperto sa labas ng mundo na nanonood. Masyadong nakakatakot ang Grandmaster Yin Kong na ito. Ang higanteng bato ay isang sinaunang lahi at may napakalakas na depensa. Kahit na ang Great Origin Core Realms ay hindi ito kayang patayin ng ganoon kadali. Ang mga sovereign ng tatlong sekta ay may mga nalilitong ekspresyon. Malinaw na ang lakas ni Grandmaster Yin Kong ang nagpasaya sa tatlong Void God Realms. Ang kapangyarihang ito ay masyadong nakakatakot. Hindi niya pinansin ang depensa nito at natalo agad ang higanteng bato. Nanginig ang puso ni Zhao Fang. Si Elder Shui Yun at Lu Tianyi ay mas malakas kaysa sa mga normal na sovereign, ngunit wala sila sa harap ni Grandmaster Yin Kong. Matapos patayin ang higanteng bato, ipinalakpak ni Grandmaster Yin Kong ang kanyang mga kamay at umalis sa misteryosong kanyan. Shua! Shua! Ang mga after image ay naiwan habang si Grandmaster Yin Kong ay kumikislap sa ere. Ang bawat hakbang niya ay magdadala sa kanya ng kahit 1 milya o 2, at lumakad siya ng may kumpiyansa. Purple Destruction, Asher Eye Piercing Slash. Ang Eye of Heaven sa kalangitan ay kumikinang na may malabong lila. Shoo! Isang malaking transparent na blade na natatakpan ng malabong lilang kidlat ang bumaril sa hangin patungo kay Grandmaster Yin Kong. Boy! Isang silver ripple ang naiwan habang ang figure ni Grandmaster Yin Kong ay lumitaw 2 milya ang layo. Sa buong proseso, hindi man lang siya tumangala sa Eye of Heaven habang madaling nakaiwas sa pag-atake. Naiwasan niya. Ang puso ni Zhao Fang ay nahulog kahit na inaasahan niya ito, dahil ang kanyang eye bloodline ay hindi talaga malok kay Grandmaster Yin Kong. Siyempre, hindi alam ni Zhao Fang na si Grandmaster Yin Kong ay hindi lamang dalubhasa sa mga batas ng space bilang isang cultivator, isa rin siyang espesyalista sa spatial arrays, kaya malamang na walang sino man sa Origin Core Realm na tunay na makakapag-lock sa kanya. Shua! Shua! Nagsimulang isara ni Grandmaster Yin Kong ang lokasyon ni Zhao Fang at ang Skeletal Division Leader. Sa mga gilid ng Purple Saint Ruins, ang lakas ng Ghost Corpse Cursed Array ay ganap na pinipigilan si Elder Shui Yun at ang kanyang mga kasama habang ang Earth Grade 9 Deadly Yin Bone ay bumabagsak sa kanila. Parang may mga reinforcements. Kumuha si Elder Shui Yun ng isang token at may naramdaman mula rito. Shua! Shua! Lumakad pasulong si Grandmaster Yin Kong habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Mabilis siyang napapikit. Skeletal Division Leader, ipaubaya ko sa iyo ang mga taong ito. Ang taong dumating sa oras na ito ay lumampas sa limitasyon ng kung ano ang maaari nating ipaglaban. Ibinigay ni Zhao Fang ang kontrol ng Ghost Corpse Cursed Array sa Skeletal Division Leader. Dapat kaya ko silang supilan sandali. Kinuha ng Skeletal Division Leader ang itim na bandila at pinagsama ang 9 Deadly Yin Bone sa katawan nito. Sa pagsanib ng 9 Deadly Yin Bone sa katawan nito,
Kahit na hindi ganoon kalakas ang opensa nito, nadagdagan ng buto ang depensa nito. Ito ay Grandmaster Yin Kong. Nakita ni Yayanyo ang batang pilak na mata na papalapit. Si Grandmaster Yin Kong ay talagang nasira ng personal. Mukhang naligtas na tayo. Isang ngiti ang ipinakita ni Elder Shueyon at napabuntong hininga ang lahat. Pagkatapos ng lahat, si Grandmaster Yin Kong ay isa sa 4 na Array Grandmaster at isang Sovereign na dalubhasa sa Dao of Space. Ayon sa alam ni Elder Shueyon, bawat isa sa 4 na Array Grandmaster ay nalampasan ang mga normal na Sovereign sa mga tuntunin ng battle power. Isa sa 4 ay kahit isang Void God Realm. Shua. Mabilis na dumating si Grandmaster Yin Kong sa larangan ng digmaan. Sa oras na ito, ang Skeletal Division Leader ay nag-iisang pinipigilan ang 4 habang sinimulan ni Zhao Feng na siyasatin si Grandmaster Yin Kong. Grandmaster Yin Kong, iligtas mo kami. Sigaw ni Zhuang Wonner. Ang kapangyarihan ng sumpa ay nilalamon ang kanilang kakanyahan ng dugo. Zhao Feng. Ininspeksyon ni Grandmaster Yin Kong si Zhao Feng nang nakangiti, at may kakaibang pakiramdam ang huli. Parang pamilyar sa kanya si Grandmaster Yin Kong. Sa hitsura, tila walang intensyon si Grandmaster Yin Kong na salakayin si Zhao Feng. Pwede ko bang malaman kung ano ang sasabihin mo? Walang ekspresyon si Zhao Feng. Sumuko ka, wala kang pagkakataon laban sa akin. Interesado lang ako sa kaliwang mata mo. Kung makikipagtulungan ka, baka may pagkakataon na mabuhay ka. Sabi ni Grandmaster Yin Kong. Sumuko. Kung ang salitang ito ay nanggaling sa isang normal na sovereign, si Zhao Feng ay mapapatawa ito, ngunit sa ngayon, ang kanyang ekspresyon ay solemna. Ang Grandmaster Yin Kong na ito ay lubos na kumpiyansa at direktang. Nagsimulang mag-isip si Zhao Feng. Malinaw ang pakay ni Grandmaster Yin Kong. Gusto niya ang kaliwang mata ni Zhao Feng. Imposible. Ang kalooban at katahimikan ni Zhao Feng ay hindi natitinag. Mula nang sumanib sa kanya ang God's Spiritual Eye, naging bahagi na ito ng kanyang pag-iral at pagkakakilanlan. Hindi mahalaga kung pumayag ka o hindi. Pareho ang resulta. Umiling si Grandmaster Yin Kong at tumawa. Tumingin siya sa Skeletal Division Leader na may mahinang ngiti. Patayin muna natin. Silver Spatial Blade. Ikinaway ni Grandmaster Yin Kong ang kanyang kamay at isang malabong pilak na talam ang kumislap sa hangin. Shoo! Basag. Ang Skeletal Division Leader ay walang pagkakataon na maiwasan ito. Ang pilak na Spatial Blade ay hiniwa mismo sa mga buto nito. Hindi maganda. Naghahanda si Zhao Feng na ipagtanggol ang sarili mula kay Grandmaster Yin Kong at hindi niya akalain na sasalakayin muna niya ang Skeletal Division Leader. Kapag napatay na ni Grandmaster Yin Kong ang Skeletal Division Leader, maliligtas si Elder Shueyon at ang mga kasama. Higit pa rito, ang kanyang layunin ay makuhang buhay si Zhao Feng. Hindi. Naramdaman ng Skeletal Division Leader ang isang panganib na nagbabanta sa buhay. Ang mga buto nito ay halos walang pagtutol laban kay Grandmaster Yin Kong. Weng. Inikat nito ang true force nito ng galit at ang mga buto nito ay natabunan ng madilim na liwanag. Kahit noon pa man, 1/4 lang ng kapangyarihan ng Silver Spatial Blade ang nablock. Yin Bone Body. Sumigaw ang Skeletal Division Leader habang ang 9 deadly Yin Bone sa katawan nito ay umuugong at naging sanhi ng paglaki ng katawan nito. Matapos gamitin ang lahat ng mga lihim na pamamaraan nito, nabuhay ang Skeletal Division Leader, ngunit kahit noon pa man, naputol ang isang buto nitong braso. Hihihi. Umalangaw sa hangin ang tawa ni Grandmaster Yin Kong. Silver Spatial Blade. Ang pangalawang malabong pilak na talam ay tinadtad patungo sa ulo ng Skeletal Division Leader. Tapos na. Naramdaman ng Skeletal Division Leader ang multo ng kamatayan na papalapit na. Huwag mo nang isipin iyon. Malamig na ngumisi si Zhao Feng nang lumabas ang isang malakas na aura mula sa kanyang kaliwang mata. Ang Skeletal Division Leader ay hindi maaaring mamatay kung hindi ay nasa malaking panganib si Zhao Feng. Spatial Movement. Isang transparent na ripple na nakalock sa Silver Spatial Blade. Sa sandaling iyon, tila umikot at umikot ang espasyo. King of Gods, Kabanata 555. The Price of Underestimation. Nang malapit ng patayin ang Skeletal Division Leader, ginamit ni Zhao Feng ang kanyang bagong teknik ng spatial movement.
Ang pangalawang Silver Spatial Blade ay nilamon ng whirlpool nang malapit na itong tumama sa Skeletal Division Leader. Shua! Nawala ang malabong pilak na talam. Sa Green Sky Water Border, nanlalaki ang mga mata ni Elder Shueyon at ng mga kasama. Ang kritikal na tama na kumitil sa buhay ng Skeletal Division Leader ay pinatay ni Zhao Fang. Ho! Nagpakawala ng hininga ang Skeletal Division Leader. Sa kabutihang palad, nailigtas ito ni Zhao Fang, kung hindi ay namatay na ito kahit na mayroon itong Earth Grade na sandata. Kasabay nito, tumingin ito kay Zhao Fang na may komplikadong ekspresyon. Sa ngayon, hindi maaaring mawala ni Zhao Fang ang Skeletal Division Leader. Pagkatapos ng lahat, maaari nitong pigilan sina Elder Shueyon, Lu Tianyi, Zhuang Warner, at Ye Yanyo. Kung mamatay si Zhao Fang, wala na akong pag-asa. Ang Skeletal Division Leader ay hindi nang ahas na magkaroon ng ibang iniisip. Kasabay nito, habang ang Skeletal Division Leader ay nagpapakawala ng hininga. Kakaiba. Walang kapangyarihan ang mga spatial na batas, ngunit nagagawa niyang alisin ang aking pamamaraan. Nagsalubong ang mga kilay ni Grandmaster Yin Kong at biglang kumirot ang kanyang puso. Isang mapanganib na sensasyon ang bumalot sa kanyang katawan, at naabutan pa niya ang simoy ng isang sinaunang dimensional na aura. Spatial movement. Isang transparent at watery whirlpool ang lumitaw sa harap mismo ni Grandmaster Yin Kong. Shoo! Muling lumitaw ang Silver Spatial Blade sa harap ni Grandmaster Yin Kong. Arg! Napaungol si Grandmaster Yin Kong habang umaagos ang dugo mula sa kanyang katawan. Anong nangyayari? Nagbago ang mga ekspresyon ni Elder Shueyon, Lu Tianyi, at ng mga kasama. Hindi nila alam kung ano ang nangyari. Hua! Sa labas ng mundo, nagsimula ang talakayan ng mga manunood. Bakit muling lumitaw ang talam na iyon sa harap ni Grandmaster Yin Kong? Anong uri ng lihim na pamamaraan iyon? Maging ang mga sovereign ay nagulat, at ang tatlong Void God Realms ay mukhang hindi makapaniwala. Nagsimula silang mag-isip tungkol sa nangyari. Una, ang pangalawang pilak na Spatial Blade ay naghihiwa patungo sa Skeletal Division Leader at malapit ng kitilin ang buhay nito. Ngunit sa sandaling iyon, kahit papaano ay nagawa ni Zhao Fang na mawala ang Silver Spatial Blade. Mas tiyak, dinala niya ang Silver Spatial Blade sa ibang dimensyon, ang dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Pagkatapos noon, muling lumitaw sa harap ni Grandmaster Yin Kong ang Silver Spatial Blade na nawala at nahuli siya sa kawalan. Iniisip ni Grandmaster Yin Kong ang ginawa ni Zhao Fang at hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganoong bagay. Nagbayad siya ng mabigat na halaga para sa kanyang kawalang ingat. Plop! Bumagsak ang katawan ni Grandmaster Yin Kong sa lupa. Isang hanggang buto ang sugat mula sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang binti. Naputol ang isang paa niya. Arg! Pinigilan ni Grandmaster Yin Kong ang sakit, at ang kanyang mga mata ay puno ng puot at panghihinayang. Kung hindi niya minamaliit ang kalaban at ginamit ang kanyang bloodline para maramdaman ang kaguluhan sa kalawakan, 50 hanggang 60% na sana ang kanyang naiwasan sa pag-atake. Sa kasamaang palad, sa simula pa lang, siya ay gumagapang sa isang matagumpay na paraan. Hihihi, dapat proud na proud ka. Ikaw ang unang sumubok sa kapangyarihan ng aking spatial movement. Tumawa si Zhao Fang. Sa simula, alam lang niya kung paano kunin ang target, ngunit sa huli ay napagtanto niya na maaari niyang palayain ito, kaya ang spatial movement na pamamaraan na ito ay nasa mga gawa mula pa noong insidente ng Demonic Hellvine. Bago pa man pumasok si Elder Shueyon at ang kumpanya, nagawa na ni Zhao Fang ang spatial movement. Brat, mukhang minamaliit talaga kita. Pulang dugo ang mga mata ni Grandmaster Yin Kong habang pilit niyang pinipigilan ang kanyang layuning pumatay. Gusto pa rin niyang hulihin si Zhao Fang ng buhay, ngunit siya ay malubhang nasugatan ngayon. Shua! Kinuha ni Grandmaster Yin Kong ang kanyang tinadtad na binti at pumasok sa Green Sky Water Border. Grandmaster Yin Kong. Agad na pinuntahan siya ni Elder Shueyon. Ang bait ni Grandmaster Yin Kong na ito. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang. Iniisip pa rin niya ang Silver Spatial Blade ni Grandmaster Yin Kong. Ang Silver Spatial Blade ay isang bloodline technique na maaaring sumanib sa espasyo sa isang tiyak na antas.
Ito ay dahil dito na ang mga normal na depensa ay walang magawa laban dito at mahirap itong iwasan. Sa kasamaang palad, si Zhao Feng ay walang special na eye bloodline, kaya kahit alam niya ang teorya sa likod nito, hindi niya ito maaaring kopyahin. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na si Zhao Feng ay hindi nakakuha ng anumang mga benepisyo mula dito. Ang Silver Spatial Blade at ang kanyang spatial movement ay parehong itinuring ang paggamit ng espasyo at nakatutok sa explosiveness. Kakaiba talaga ang bloodline ng batang ito. Kaya niyang ilipat ang mga spatial attacks. Natigilan si Grandmaster Yin Kong. Sa sandaling ito, pinapagaling siya ni Elder Shuiyon at sinusubukang i-connecto muli ang kanyang binti, ngunit paano hahayaan ni Zhao Feng na magpatuloy iyon ng maayos? Earth Grade Inheritance Weapon, Ice Imperial Spear. Iniabot ni Zhao Feng ang kanyang kamay at inipon ang kanyang bloodline power. Ang anyo ng isang Ice Blue Spear ay nagsimulang mag-condense. Kung mabuo ang totoong Ice Imperial Spear, naniniwala si Zhao Feng na mapipigilan niya si Grandmaster Yin kung nagumaling hanggat may tulong siya sa Ghost Corp's Cursed Array. Silver Spatial Restriction. Nagpadala ang mga mata ni Grandmaster Yin Kong ng isang sinag ng liwanag na nakalock kay Zhao Feng. Biglang nanlamig ang katawan ni Zhao Feng. Para siyang dinapos ng mga lubad, hindi makagalaw. Woo! Nagsimulang maglaho ang figure ng sibat sa kanyang kamay. Napakalalim ng pamamaraan. Pinalamig niya ang espasyo sa paligid ni Zhao Feng. Hindi napigil ang mapabulalas ng Skeletal Division Leader. Break. Nagpumigla si Zhao Feng ngunit nalaman niyang kahit na ang pakikipag-usap ay mahirap. Junior, walang saysay ang pagtutol. Pinaghihigpitan ng aking Silver Spatial Restriction ang buong espasyo sa lugar na iyon. Ang bawat nabubuhay na nilalang sa lugar na iyon ay mawawalan ng kakayahang lumipat. Nanunuya si Grandmaster Yin Kong. 10 paghinga lang ang kailangan ni Elder Shuiyon para maidugtong muli ang kanyang binti. Bagamat siya ay malubhang nasugatan at hindi naganap na gumaling sa loob ng maikling panahon, hindi bababa sa hindi niya kailangang lumaban gamit ang isang paa. Gayunpaman, bawat may buhay na nilalang sa lugar na iyon ay mawawalan ng kakayahang lumipat. Sa sandaling matapos ang mga salita ni Grandmaster Yin Kong. Meow meow. Isang maliit na kulay pilak na kulay abo na pusa na kasing laki ng palad ang lumitaw sa balikat ni Zhao Feng at naghagis ng 2 lumang tansong barya sa hangin. Ano? Nawala ang ngiti ni Grandmaster Yin Kong. Sinabi lang niya na ang bawat buhay na nilalang ay hindi makagalaw at may pas ang tumatulon-tulon at sinasampal ang kanyang mukha. Munting pas ang magnanakaw. Bahagyang nagulat si Zhao Feng. Hindi siya makagalaw, ngunit hindi naapektuhan ang maliit na pas ang magnanakaw. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol dito, ang maliit na pas ang magnanakaw ay may kakayahang pumunta sa interspatial ring ng ibang tao. Daw of Assassination, Stealth. Nanghina ang mga mag-aaral ni Grandmaster Yin Kong habang ini-inspection niya ang maliit na pas ang magnanakaw. Shua! Nawala ang maliit na pas ang magnanakaw, nag-iwan ng pilak kulay abong guhit sa hangin. Shoo! Ang streak ng silver and gray na liwanag ay tila tumusok sa isang butas sa Silver Spatial Restriction, at agad na naramdaman ni Zhao Feng ang pagbaba ng pressure. Meow meow! Ang munting pas ang magnanakaw ay naglaro ng isang misteryosong punyal na may hindi maarak na aura. Wings of Wind and Lightning. Isang pares ng purple asher na pakpak ang nabuo sa likod ni Zhao Feng at naglabas ng mapanirang aura. Ang Wings of Wind and Lightning ni Zhao Feng ay pumapalpak nang malagpasan niya ang Silver Spatial Restriction ni Grandmaster Yin Kong. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay gumawa ng butas sa Silver Spatial Restriction at ang Wings of Wind and Lightning ni Zhao Feng ay may kakayahang magpabilis sa hangin, at naglalaman ang mga ito ng kapangyarihan ng pagkasira. Break. Sumiksik si Zhao Feng patungo sa Green Sky Water Border at itinulak ang imahe ng Ice Imperial Spear sa alon ng tubig. Para pigilan si Grandmaster Yin Kong sa pagbawi sa oras, hindi naglaan ng oras si Zhao Feng para mabuo ang kompletong Ice Imperial Spear. Gayunpaman, kahit na ang anino lamang ng Ice Imperial Spear ay sapat na upang takutin ang mga sovereigns. Ang mga layunin ng tubig at yelo sa loob ng Ice Imperial Spear ay naging sanhi ng pag-freeze ng Green Sky Water Border. Basag.
Ang Skeletal Division Leader ay iwinagayway ang itim na bandila at inutusan ang kapangyarihan ng Array na umatake habang ginagamit nito ang kabilang kamay nito upang ipatawag ang imahe ng Earth Grade Bone. Agad na nabasag ang nagyayelong green sky water border. Woo! Ang kapangyarihan ng Ghost Corp's Cursed Array ay nagsimulang kumalas kay Grandmaster Yin Kong at sa kanyang mga kasama, at ang sumpa ay dumaloy sa mga pinsala ng Grandmaster. Malubhang nasugatan na si Grandmaster Yin Kong. Idinagdag sa katotohanan na ang kapangyarihan ng sumpa ay ang kontra sa mga buhay na nilalang, nagsimula siyang pawisan. Spatial Void Sword Wave. Lumamlam ang mukha ni Grandmaster Yin Kong habang pinupunasan niya ang kanyang kamay. Weng! Isang tahimik na ripple ang dumaloy sa hangin at nakalock kay Zhao Fang. Ang hakbang na ito ang pumatay sa higanteng bato. Nahulog ang puso ni Zhao Fang nang makaramdam siya ng mapanganib na sensasyon. Sa pagkakataong ito, hindi ginagamit ni Grandmaster Yin Kong ang mahinang Silver Spatial Blade. Maliit lang ang target ng spatial movement technique ng brat na ito. Ang malalaking pag-atake tulad nito ay magiging maraming beses na mas mahirap ilipat. Kumislap ang mga mata ni Grandmaster Yin Kong. Ang saklaw ng Spatial Void Sword Wave ay mas malaki, at ito ay 10 yarda ang lapad. Ang depensa ni Zhao Fang ay higit na mahina kaysa sa mga higanteng bato, at kahit iyon ay napatay sa pag-ataking ito. Ang pag-ataking ito ay gumagamit ng masyadong maraming enerhiya. Naramdaman ni Grandmaster Yin Kong na ang kapangyarihan ng kanyang bloodline ay bumababa. Hindi ko maalis ang pag-ataking ito. Ipinalibot ni Zhao Fang ang kanyang bloodline power kasama ang mga layunin ng tubig at yelo sa Ice Imperial Spear. Divine Change ng Water Spirit. Nagsimulang umikot ang katawan ni Zhao Fang sa hangin. Weng! Isang madilim na asol na liwanag ang tila sumanib kay Zhao Fang habang ang kanyang anyo ay naging likidong anyo. Nang tumama ang spatial waves kay Zhao Fang, para itong tumama sa likido, na walang pinsala. Yung galaw. Bulalas ni Elder Shui yon sa hindi kalayuan. King of Gods, Kabanata 556. Void Space Eye Slash. Divine Change ng Water Spirit. Ito ang malalim na pamamaraan ni Elder Shui yon. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagpakita ito mula kay Zhao Fang. Boom! Ang katawan ni Zhao Fang ay naging parang likido, at ang pag-atake ng Spatial Void Sword Wave ay dumaan sa kanyang katawan. Ang mga eksperto na nanunood sa labas ay nag-click sa kanilang mga dila. Alam nilang lahat ang galaw ni Elder Shui yon. Ang Water Spirit Divine Change ay isang lihim na pamamaraan na hindi pa nalilinang ng marami. Ginagamit ng Water Spirit Divine Change ang kapangyarihan ng tubig at ang bloodline ng isang tao, na nagbibigay daan sa gumagamit na pansamantalang maging parang likido, na ginagawang halos imposible silang mapatay. Ang mga mata ni Zhao Fang ay kalmado. Kasabay nito, ang Ice Imperial Spear sa kanyang katawan ay sumusuporta sa Water Spirit Divine Change. Dahil dito kaya niyang gamitin ang Water Spirit Divine Change bago maabot ang Origin Core Realm. Gago! Kailan natuto ang brat na ito ng ganoong klaseng pamamaraan? Hindi napigilan ni Grandmaster Yin Kong ang pagiling ng kanyang mga ngipin. Boy! Sinagot ni Zhao Fang ang Spatial Void Sword Wave attack ng sabay-sabay para sa 2 o 3 paghinga. Siyempre, hindi parang si Zhao Fang ay ganap na hindi nasaktan. Ang mga spatial na pag-atake ay lubhang kakaiba. Kahit na siya ay nasa isang likido na estado na huminto sa 70 hanggang 80% ng pinsala, siya ay nasugatan pa rin. Sa kabutihang palad, sinanib ko ang Ice Imperial Spear pabalik sa aking katawan. Nararamdaman pa rin ni Zhao Fang ang sakit ng kanyang katawan na nasugatan, ngunit sa kabutihang palad, mayroon siyang Ice Imperial Spear sa loob ng kanyang katawan, na nagbigay daan sa kanyang Water Spirit Divine Change na maabot ang antas kung kailan ginamit ito ni Elder Shui yon. Gumalaw ang tubig sa katawan ni Zhao Fang at nagsimulang pagalingin siya. Bagaman siya ay nasugatan, ang bilis ng kanyang paggaling ay nalampasan ang pinsalang natamo. Paano niya nagawa? Paano niya natutunan ang secret technique ko? Si Elder Shui yon ay natulala. 3 hininga mamaya. Shua! Natapos ang Spatial Void Sword Wave. Namutla ang mukha ni Grandmaster Yin Kong, at naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Ang potensyal at lakas ni Zhao Fang ay mas malaki kaysa sa kanyang inaakala.
Kahit ang isang tulad ni Grandmaster Yin Kong ay nabagabag. Kasabay nito, boy, bumalik sa normal ang likidong katawan ni Zhao Fang. Bahagyang nagulat si Elder Shui Yun at ang kasama nito. Hindi lamang mababago ng Water Spirit Divine Change ang katawan ng gumagamit sa isang hindi masusugatan na likidong estado, maaari rin itong mapataas ang lakas ng pakikipaglaban ng isang tao. Gayunpaman, ang bersyon ni Zhao Fang ay ginawa lamang ang kanyang katawan sa likido nang hindi nadaragdagan ang kanyang lakas. Naunawaan ni Elder Shui Yun pagkatapos pag-isipan ito. Si Zhao Fang ay nagkaroon lamang ng maikling panahon upang matutunan ang kasanayan, at ang kompletong bersyon ng Water Spirit Divine Change ay gumamit ng masyadong maraming enerhiya. Ang kapangyarihan at cultivation ng bloodline ni Zhao Fang ay malayo pa rin sa kanya, kaya't siya ay maubos ng husto kung patuloy niyang gagamitin ang lihim na pamamaraang ito. Masyadong maraming enerhiya ang ginagamit ng Water Spirit Divine Change. Sa paggamit pa lang ng hindi kumpletong bersyon, pagod na ako. Hindi agad umatake si Zhao Fang. Ang pakiramdam ng pagod na naramdaman niya ay naging maingat siya. Si Grandmaster Yin Kong ay nasa parehong estado. Ginamit niya ang maraming kapangyarihan ng kanyang eye bloodline. Una, ang pagpasok pa lamang sa mga guho ay gumamit na ng kalahati ng kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo. Pagkatapos nito, pinatay niya ang higanteng bato at inatake ang Skeletal Division Leader. Ang sagupaan kay Zhao Fang ay gumugol din ng maraming enerhiya. Ang Spatial Void Sword Wave ay isang ranged attack na gumugol ng maraming enerhiya, ngunit kailangan niyang gamitin ito dahil ang maliliit, single target na pag-atake ay ita-teleport lang ni Zhao Fang. Woo! Sa sandaling ito, iwinagayway ng Skeletal Division Leader ang itim na bandila at itinuro ang madilim na abuhing ambon sa paligid ng mga kaaway. Ubo! Lalong lumala ang pinsala ni Grandmaster Yin Kong at ng kumpanya matapos mabura ng kapangyarihan ng sumpa. Purple Destruction, Wind Lightning Whip. Humagalpak sa tawa si Zhao Fang habang bumubuo siya ng 12-dosenang yarda na latigo na gawa sa hangin at kidlat, na naging sanhi ng pagsipol ng Heaven Earth Yuan Qi. Boom! Ang Wind Lightning Whip ay napuno ng aura ng pagkasira habang umaatake ito sa mga tao sa ibaba. Sa sandaling ito, ang mga eksperto mula sa tatlong sekta ay nahulog muli sa kawalan ng pag-asa. Sa itaas nila ay may latigo na gawa sa hangin at kidlat at sa ibaba nila ay ang Ghost Corpse Cursed Array. Ang tanging tao na may kakayahang tumakas ay si Grandmaster Yin Kong, ngunit kung gagawin niya iyon, mawawalan siya ng paa dahil wala pang oras si Elder Shui Yun upang muling ikabit ito. Silver Spatial Restriction. Ang mga mata ni Grandmaster Yin Kong ay nagpadala ng isang alon ng spatial power. Sa pagkakataong ito, ang target niya ay ang Skeletal Division Leader dahil kinokontrol nito ang Ghost Corpse Cursed Array at naapektuhan ng sumpa ang huling resulta. Purple Destruction. Azure Eye Piercing Slash. Malamig na tumawa si Zhao Fang habang ginagamit niya ang kanyang pinakamabilis na pag-atake kay Grandmaster Yin Kong. Shoo! Ang transparent na talam ay kumikinang na may kulay ube at nagliliwanag ng aura ng pagkasira. Nagbago ang ekspresyon ni Grandmaster Yin Kong. Shua! Naglaho ang katawan ni Grandmaster Yin Kong, nag-iwan ng silver ripple. Muling sumablay ang Azure Eye Piercing Slash. Habang pinapanood ang Azure Eye Piercing Slash na kumukupas, ang isip ni Zhao Fang ay nagsimulang bumaling sa isang mapanganib na pag-iisip. Ang transparent na talam ay nagsimulang kumupas. Kung maaari kong pagsamahin ang Azure Eye Piercing Slash at Spatial Movement sa isang galaw at bigyan ang dating ng kapangyarihan ng space, hindi ba ibig sabihin ito? Ang mga mata ni Zhao Fang ay kumikislap. Zhao Fang, iligtas mo ako. Nawalan ng kakayahang kumilos ang Skeletal Division Leader dahil sa Silver Spatial Restriction, kaya humingi ito ng tulong sa pamamagitan ng Dark Heart Seed. Nang walang kontrol ng Skeletal Division Leader, ang lakas ng Ghost Corpse Cursed Array ay nabawasan na ng kalahati, at malapit nang makatakas si Lu Tianyi at ang kumpanya. Kayong lahat ay may pananagutan sa pagpatay sa kalansay na iyon. Ito ay pinaghihigpitan ng aking spatial powers at hindi makagalaw. Ngumiti si Grandmaster Yin Kong at bumalik kay Elder Shui Yun. Kailangan pa niya ng tulong niya. Sige. Si Lu Tianyi at ang dalawa pa ay nagsimulang umaban patungo sa Skeletal Division Leader. Kapag nakalapit na si Lu Tianyi at ang iba pa,
tiyak na mamamatay ang Skeletal Division Leader. Purple Destruction, Azure Eye Piercing Slash. Nagpadala si Zhao Feng ng isa pang sinag ng Azure Eye Piercing Slash. Ibang-iba ang isang ito sa dati. Ang laki ng Azure Eye Piercing Slash na ito ay 1 metro lamang ang haba, at ito ay mas condensed. Ang Azure Eye Piercing Slash mula noon ay ilang yarda ang lapad. Ang isang ito ay 1 metro lamang ang lapad, ngunit ito ay mas condensed at gumagamit lamang ng 70% ng enerhiya kumpara sa dati. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Feng. Maliit lang ang enerhiyang ginamit para gawin itong Azure Eye Piercing Slash. Siyempre, ito ay paghahanda para sa kanyang susunod na hakbang. Walang kwenta. Ang iyong mga pag-atake ay hindi makakalock sa akin. Ngumiti si Grandmaster Yin Kong at madaling naiwasan ang Azure Eye Piercing Slash habang pinapanatili ang Silver Spatial Restriction sa Skeletal Division Leader. Sagipin mo ako. Hindi makagalaw ang Skeletal Division Leader, at hawak ni Lu Tianyi ang kanyang Earth Grade na sandata at papalapit. Sa sandaling ito, nawala ang 1 metrong Azure Eye Piercing Slash. Spatial Movement. Isang transparent na ripple ang lumitaw sa ibabaw mismo ni Lu Tianyi. Whoosh! Nanlamig ang katawan ni Lu Tianyi at iniluwa niya ang isang bibig ng dugo. Ang kalahating transparent na talam, na nagpapalabas pa rin ng aura ng pagkasira, ay dumaan sa kanyang katawan. Tulong! Tulong! Sinubukan ni Lu Tianyi na magsalita, ngunit ang Azure Eye Piercing Slash na may mapanirang aura ay direktang lumitaw sa loob ng kanyang katawan. Plop! Bumagsak si Lu Tianyi sa lupa. Patay na siya. Ang isa sa mga pinakatalentadong henyo sa 3 sekta ay bumagsak dito. Tianyi, Brother Lu. Bulala sina Elder Shuiyon, Ye Yanyo, at ang mga eksperto sa labas ng mundo. Sa loob ng Ghost Corp's Cursed Array, nalilito sina Ye Yanyo at Zhuang Wonner kung ano ang gagawin. Kahit na ang isang kasing lakas ni Lu Tianyi ay pinatay agad ni Zhao Feng. Ang slash na iyon ay mas kakaiba kaysa sa aking Spatial Void Sword Wave. Inilipat talaga nito ang pag-atake sa katawan ng kalaban. Nanginig ang puso ni Grandmaster Yin Kong. Ang kanyang Spatial Void Sword Wave ay nangangailangan pa rin ng oras upang maabot ang target, ngunit ang pag-atake ni Zhao Feng ay lumitaw lamang sa loob ng katawan ng kalaban. Grandmaster Yin Kong, maraming salamat. Ang iyong talento sa Dao of Space ay nagbigay daan sa akin na maunawaan at malikha ang aking pinakamalakas na Eye Bloodline technique na Void Space Eye Slash. Napaungol si Zhao Feng. Ang pagsasama ng Azure Eye Piercing Slash at ang Spatial Movement ay naging pinakamalakas na pag-atake ni Zhao Feng. Void Space Eye Slash. Nanginginig ang puso ng mga taong naruroon. Kung sumuko ka ngayon, baka hayaan ko kayong mabuhay. Tumayo si Zhao Feng habang nasa likod ang kanyang mga kamay at may kumpiyansa na sinabi. Sa oras na ito, hindi man lang siya nag-abala sa Restricted Skeletal Division Leader. Brat, huwag kang masyadong mayabang. Pinatay mo si Lu Tianyi. Hindi ka patatawarin ng Pure Moon Spiritual Sect. Malamig na tumawa si Elder Shuiyon. Mamatay. Void Space Eye Slash. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay kumikinang ng azure at purple. Whoosh! Ang katawan ni Elder Shuiyon ay nanlamig habang ang dugo ay tumalsik kung saan-saan. Isang talam na may aura ng pagkawasak ang humiwa sa kanyang puso at kumitil sa kanyang buhay. Plop! Si Elder Shuiyon ay bumagsak sa lupa, patay. Hua! Sa labas ng mundo, ang mga eksperto sa panonood ay nagkagulo. Sa isang sulyap lang, nakapatay siya ng isang soberano. Sina Lu Tianyi at Elder Shuiyon, ay 2 sovereigns, ay napatay sa isang galaw bawat isa. Nakakatakot. Paano naiintindihan ng Zhao Feng na ito ang isang nakakatakot na Eye Bloodline technique? Huminga ng malamig ang lahat ng nanonood na sovereigns. Sa loob ng Ghost Corp's Cursed Array. Kailan naging sobrang nakakatakot si Zhao Feng? Pinapatay niya ang mga sovereign na kasing dali ng paghiwa ng labanos. Natigilan ang Skeletal Division Leader. Hindi namamalayan, ang paghihigpit sa katawan nito ay nawala. Puno ng gulat at takot ang mga mata ni Grandmaster Yin Kong.